So, good morning everyone. Today I'm going to report about media criticism. So, what is really media criticism? Media criticism is the analysis and evaluation of media content, its messages and effects on audience. So, mo na siya ang kanang evaluate ka ba kung unsay sulod ana nga messages and unsa ang epekto ana sa iyang audience. And its purpose is to promote media literacy, identify bias and misinformation, and improve media quality. So, ang purpose anang media criticism is para maka-identify tag bias ba na siya, or kanang mali ba na siya na information, and para pod ma-improve ato ang kanang media quality. Real-world media criticism. Media criticism is applied across different forms of media, from television to social media platforms, each offering unique opportunities for critical examination. For instance, so real-world media criticism highlighted how different forms of media are subject to critical examination. For instance, kanang lalaing mga social media presa ng television news, social media, mga Facebook, Twitter na giunsa sa critical examination. So, television news. Analysts critique how television channel programs may display bias basis or frame news stories in ways that influence public opinion. So, television news kanang ginasuri siya, gina-studian siya sa mga expert kung saan pagpakita o mga display or bias sa ang mga programa sa TV, o ginakuan pa ni siya, tanaw pod kung saan pagbalita ang mga stories upang ma-impluwensyahan ang mga opinion sa publiko. So, halimbawa, kung palaging negatibo ang pagbabalita ng isang partikular na politiko, maaaring magkaroon ito ng epekto sa kung paano siya nakikita ng mga tao. Isa na lang example kay permi negatibo ang pagbalita sa usa ka partikular nga politiko, pwede ni siya pwede may epektuhan ang iyahang ang pagtanaw sa mga tao sa iyaha, ang sa iyaha. So social media platforms like Facebook and Twitter are studied for their role in spreading misinformation or reinforcing echo chambers. So, ginastudihan ang mga plataporma sa ang social media is ginastudihan siya sa mga expert, mga plataporma pareha sa mga Facebook o Twitter kay tungod sa ilahang papel sa sa pagpapakalat ng maling impormasyon o pagpapalakas ng mga echo chamber. So, ang echo chamber kay kung saan ang mga tao ay nakakarinig lamang ng mga opinion o ang mga opinion na katulad sa kanila, na nagiging sanhi upang mas lalo silang maniwala sa kanilang sariling pananaw. So, kanikis kanang ang echo chamber is kanang siya kung asang mga tao kay makadungog lang o makadungog or makabasa lang sa manang parehas sa ilahang mga opinion nga parehas sa ilaha, mo hinungdan kung nganong mas mutuo sila sa ilahang sariling pananaw bisag mali na. For example, kung
palagi kang nagbabasa ng mga posts na sumusuporta sa isang partikular na idea o politika, maaaring isipin mong lahat ng tao ay sumasang-ayon sa iyo kahit hindi naman. So isa na ni siya sa example sa sa echo chamber. So diri na ta sa film reviews. Okay, so film reviews, critics assess the societal messages relayed through films, narrative, and visual storytelling. So kaning film reviews is kanang ginatan-aw ni siya sa mga kritiko, ang mga mensahe tungkol sa lipunan o lipunan na pinaparating ng mga pelikula sa pamamagitan ng kanilang kwento or visual na paglalahad. For example, kung ang isang pelikula ay palaging nagpapakita ng mga babae bilang mahina at kailangan ng tulong ng lalaki, maaaring magkaroon ito ng negatibong epekto sa kung paano nakikita ng mga tao ang mga babae sa totoong buhay. So kaning example is ang tungkol sa mga babae. Kung example yan ang mga babae daw sa isa ka salida is ang mga babae daw kay mga mahihina niya, kanang kailangan daw nila suporta sa lalaki kay para makasurvive or mga etc. Pwede ni siya makaapekto sa sa pagtanaw sa mga tao sa mga babae sa tinuod nga kinabuhi. So there are 4 types of media criticism. First, professional, conducted by trained journalists, critics, or analysts. Example, a TV critic reviewing a news broadcast. Para sa mga journalists, dali ra sila makakritik o mga bisan unsa para sa nang ilang kritik nga tama ba na o mali. Muna siya ang professional. Next, amateur or public, opinions and feedback from the general audience. Example, social media users criticizing a viral video. Para sa ng mga vlog, so namyo na siya yung mga audience. Dili lang kay mga vlog ang mga naay mga audience, kundi personal para sa mga sayaw bisan unsa. Dili lang kay mga sa Facebook ang naay mga audience, kundi daghan pa. Mao na siya ang amateur or public. Third, academic, research-based analysis often published in journals. Example, a university study on media bias. Ang academic, familiar naman mo ana. So, na banggit diri sa academic is research. So, dili lang kay research na nasa academic, kundi daghan pa para sa mga defense, mga PR, mga projects, basta about sa school, muna siya ang sa academic. And lastly, advocacy, criticism focus on ethics, fairness, and reforms. Example, watchdog group exposing harmful advertising. Kaning advocacy is involves supporting a cause or issue and the goal of influencing public policy, raising awareness, or promoting social change. Mara siya ang advocacy.
Thank you. Good morning everyone, this is the report of Group 5. Textual analysis, examining word, visual, and names used in media. For example, analysis of political speech to identify persuasive. Okay, thank you, Sir Sambuang. So to make that clear, here is the approaches and methods in analyzing media criticism. So textual analysis. So in textual analysis, it contains examining words, visual, and themes used in media. So diri kay mo na siya ang kanang ginagamit ka ng mag-examine ka words, visuals, kung tama ba ang words yung gamit ana, kung bias ba na or dili. So diraan mo siya makita sa textual analysis. And audience analysis. So based on the title, audience, so naga-base yun na siya sa how kanang unsa ang pagka-interpret sa mga tao niya ba, or unsay respond nila sa kana na content. That is audience analysis. So next is contextual analysis. Considering political, social, and economic background. So naga-consider ta kung naka-consider tag political, social, and economic background. So comparative analysis. Comparing multiple media sources for similarities or differences. Like kanang nag-search ka about ana news and kanang imo siyang gina-compare ba kung tinuod ba na or kanang gibias ba na nila or na ba sila gilahi about anang information. So that is comparative analysis. Sorry guys, medyo blurred ang picture. And that is the approaches and methods in analyzing media analysis. Good morning, ma'am. Good morning, classmates. Today I will be presenting my report, which are the importance of media criticism in the common issue. Importance of media criticism. First, encourage accountability among media organizations means promoting a culture of responsibility, transparency, and ethics in journalism. For example, fact-checking and verifying information before publishing. So, kailangan na ito i-check or i-verify ang information bago na ito i-publish para dili ayon makriticize sa uban kay ang uban tao dali ra kayo mutuo kung unsa ilang mga makita online. Second, protect democracy and informed citizenship. For example, supporting public that can make decisions based on facts. Makatabang siya na ma-inform ang citizen or ma-actively engage sila. Third, shapes public opinion responsibly. Makatabang siya para ma-ensure na ang public opinion nakabase sa fact and also nagasupport sa decision making of engagement. So unsa man ang komunisyon? A. Example A. Bias and lack of objectivity. Example, nag-focus lang sa isa ka information din, nagahan lang yung pagtagad while isa ka information yung tagahan ng pagtagad mo ang tinatawag ng bias. B. Stereotyping and poor representation of other groups. For example, nag-assume lang na tanang tech worker kay introvert o interesado lang sila sa computer while ato ang gina-ignore ang ilang personalities and hobbies. C. Fake news and misinformation. Commonly, mao jud na ang number one issue kay gabase lang sila sa isa ka information na wala ipangita ang fact. D. Unethical practices. For example, sa isa ka company ginapatrabaho nila ang ilang workers sa taas nga time din, ginabayaran lang og gamay
So gina-violate nila ang human dignity. And that's all. Thank you. And importance of media criticism. Nganong importante man nga magamit tag media criticism sa atong kinabuhi. Nganong kailangan jud nga studyhan jud nato yung media criticism. And why man? So it encourages accountability among media organizations, and it protects democracy and informs citizenship and shapes public opinion responsibly. So, same na naman sila sa ato ang subject na MIL, Media Information Literacy. Para na siya, para mahimot ang informed citizen, and para makuhaan po nato kung tama ba na, fake news ba na, and para sa kaninga age, makabalo na ta kung tama ba na or mali. So, we really need media criticism in our lives today. And it is very important indeed. So, that's the end of our reporting about media criticism. I hope you understand it. Thank you.